Nitong April 8, 2024, isang total solar eclipse ang natunghayan sa North America at ilan pang mga bansa na nagbigay ng pansamantalang kadiliman sa kanilang mga lugar. Bibihira lamang ito mangyari sa loob ng maraming taon. Sadly, hindi natin ito nasaksihan sa Pilipinas, pero paano nga ba nangyayari ito? Ano-ano kayang mga myths o pamahiin ng tungkol dito? At ano-ano pang mga nakakatuwang bagay ang malalaman natin tungkol dito? Yan ang ating tatalakayin dito sa isa na namang video na kung saan magbibigay ng mga bagong kaalaman at saya. Siyempre, ita-challenge ka namin sa mga matutunan mo. Meron pa rin tayong quizzes and giveaways at kahit sinong makakapanood, pwedeng sumali. Kaya make sure mo lang na hanggang sa dulo, dyan ka lang. Stay curious, stay awesome, and stay tuned. Ako si Aling Teta, at ito ang Aling Teta Trivias. Ang eclipse ay nangyayari kapag ang isang celestial body tulad ng planeta o buwan ay pumapasok sa anino ng isa pang celestial body. Sa kaso ng solar eclipse, ang buwan ay dumaraan sa pagitan ng Earth at ng araw at pansamantala nitong hinaharangan ang liwanag. Ang buwan naman ay nagbibigay ng anino nito sa Earth at sa maikling panahon, ang ningning ng araw ay nawawala. Ito ay isang pinamanon na nagbukaw sa damdamin ng mga tao sa loob ng libo-libong taon. Isang sandali kung saan ang araw ay nagiging gabi at ang karaniwan ay nagiging kakaiba. Ang terminong eclipse ay karaniwang tumutukoy sa solar eclipse at lunar eclipse. Ito naman ay kung saan ang buwan ay pumapasok sa anino ng Earth. Pero ang mas pag-uusapan natin dito, ang solar eclipse. May ilang mga uri ang solar eclipse. Sa total solar eclipse, ang buwan ay natatakpan ng buo ang araw. Ang korona ng araw o ang kanyang outer atmosphere lamang ang nakikita at maaari ring magmistulang diamond ring ang itsura. Tinatawag nila itong diamond ring effect. Sa Pilipinas, sa April 20, 2042 pa ito mangyayari at mukhang malaki-laking edad muna ang madadagdag sa atin bago ito makita muli ng harapan. Sa partial solar eclipse naman, ang buwan ay bahagyang natatakpan lamang ang araw. Ang itsura ng araw ay tila may kagat na natanggal dito. Sa Pilipinas, madalas ito nangyayari sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Masasaksihan ito muli sa July 22, 2028. 4 na taon pa mula nang ma-upload ang video ito. Sa annular solar eclipse naman, ang buwan ay malayo sa lupa upang tuluyang matakpan ang araw. Kaya't nagiging ring of fire ang anyo ng buwan sa harap ng araw. Sa Pilipinas, huli itong nangyari noong December 26, 2019. Sana kahit paano ay nasaksihan mo yun. Susunod na mangyayari ito sa Pinas, 2063 pa. Hindi nga din alam kung buhay pa tayo nito. Ang hybrid eclipse naman ang pinakabihira sa lahat, na kung saan nagpapalit-palit sa pagitan ng total at annular eclipse ang itsura ng araw. Huli itong nangyari 2013 pa at mangyayari ulit sa 2031. Sa panahon ng total solar eclipse, mayroong specific na lugar sa ibabaw ng lupa na tinatawag na path of totality. Ito lamang ang lugar kung saan maaaring maranasan ng buong epekto ng eclipse. Para sa mga naroroon sa loob ng path na ito, malalim na nagbabago ang kapaligiran. Bumababa ang temperatura, maaaring mag-standby ang mga ibon. Maging ang mga bituin ay maaaring makita sa langit. Sa buong kasaysayan, ang mga eclipse ay tiningala ng may paghanga at kung minsan ay takot. Ang mga sinaunang sibilisasyon ay gumawa ng mga mito at alamat upang ipaliwanag ang pagkawala ng araw. Sa maraming kultura, iniisip na kinakain ng mga dragon o mythical na nilalang ang araw. Ngayon, nauunawaan na natin ang siyensya sa likod ng mga eclipse. Pero, mananatili ang mga kwento ng mga lumang kasabihan, mito at alamat tungkol dito. Ang mga eclipse ay hindi lamang isang simpleng astronomical event. Nagiging opportunity din ito para sa mga siyentipikong pag-aaral. Sa panahon ng total solar eclipse, maaaring pag-aralan ng detalyado ang korona ng araw. Ito ay pagkakataon upang masuri ang solar flares, prominences, at iba pang mga pinamena na karaniwang nakatago dahil sa ningning ng araw.
Tandaan, ang direktang pagtingin sa araw kahit sa panahon ng eclipse ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa mata. Laging gamitin ang tamang solar viewing glasses o indirect viewing methods kapag tinitingnan ang isang eclipse. Nakakita ka na ba ng eclipse? Pakishare naman ang experience mo sa comment section. Now, it's trivia time! Ano-ano kayang mga bagay pa ang di natin alam o halamang makakapagpa-mindblown sa atin tungkol sa eclipse? Isa-isahin natin. Ang araw ay mga 400 times na mas malawak kaysa sa buwan at mga 400 times na mas malayo. Ang kahangahangang pagkakatugma na ito ay nangangahulugan na magkakapareho sila ng laki sa ating kalangitan. Kaya't ang buwan ay ganap na natatakpan ng araw sa panahon ng total eclipse. Ang pagkakapareho ng apparent size ng araw at buwan ay isang bihirang cosmic coincidence. Ito ay nagdudulot ng twilight experience sa araw at nagbibigay daan sa atin na makita ang korona ng araw na karaniwang hindi nakita. Si Thales of Miletus ay isang sinaunang Greek philosopher at nakilala sa paghula ng isang solar eclipse na nangyari noong 585 BCE na nagdulot ng isang truce sa pagitan ng mga warring nations. Ang prediction ni Thales ay hindi lamang nagmarka ng isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng astronomiya, kundi nagpakita rin ng kapangyarihan ng pag-unawa sa mga celestial patterns na nagbunga ng pagtigil sa Battle of Halley's at isang sumunod na peace treaty. Ang Canadian astronomer na si J.W. Campbell ay naglaan ng 50 years sa pag-aaral ng mga solar eclipse sa buong mundo. Ngunit palaging nabibigo dahil sa mga maulap na kalangitan. Ang matyaga pero malas na pagsusumikap ni Campbell sa pagmamasid ng mga solar eclipse ay nagpapakita ng pagiging unpredictable ng panahon at ang dedikasyon ng mga eclipse enthusiasts na naglalakbay ng malayo para sa mga okasyong ito. Sa Hindu mythology, naniniwala sila na ang serpent demons na tinatawag na Rahu at Ketu ay nilulunok ang araw tuwing may eclipse. Upang takutin ang mga demonyong ito, ang ilang mga komunidad ay nagpapalo ng mga kaldero at kawali o nagpapailaw ng fireworks. Ang mga mito tungkol sa mga eclipse tulad ng kwento ng Hindu tungkol kay Rahu at Ketu ay nagpapakita ng pagsisikap ng mga tao na ipaliwanag at bigyan ng kahulugan ang mga misteryosong nangyayari sa Earth bago pa dumating ang scientific understanding. Ang solar eclipse noong 1919 ang tumulong patunayan ng theory of relativity ni Einstein. Ang mga obserbasyon sa nangyaring eclipse ay sumuporta sa kanyang pagsasalaysay na ang gravity ay nagpapaliko ng liwanag. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng direktang ebidensya para sa pagsasalaysay ni Einstein, isang pinamena na ngayon ay kilala bilang gravitational lensing. Ang mga eclipse ay hindi lamang natatagpuan sa Earth. Ang mga moons ng Jupiter ay madalas ding nagkakaroon ng eclipse na nagbibigay ng anino sa surface ng planeta na maaaring makita mula sa Earth gamit ang isang telescope. Ang mga madalas na eclipse sa Jupiter dulot ng kanyang mga buwan ay mga halimbawa ng dynamic interactions sa loob ng ating solar system at nagpapaalala na maraming eclipse ang nagaganap sa universe sa labas ng ating paningin. Ang mga solar eclipse ay muling lumalabas sa anumang lugar, isang beses lamang kada 360 hanggang 410 years in average. Kaya't sila ang mga bihirang okasyon sa isang buhay ng tao. Ang rarity ng mga eclipse sa anumang lugar sa mundo ay nagbibigay daan sa maraming tao na makakita nito bilang isang once-in-a-lifetime experience. Ang buwan ay unti-unting lumalayo mula sa Earth ng halos 3.8 centimeters bawat taon. Sa loob ng mga 600 million years, ang mga total solar eclipse ay hindi na magaganap. Ang pag-alis ng buwan mula sa Earth ay magiging sanhi ng pagkawala ng mga total solar eclipse, isang malungkot na paalala ng patuloy na pagbabago sa ating cosmic neighborhood. Ang anino ng buwan o umbra ay maaaring maglakbay sa bilis na hanggang 5,000 miles per hour sa Earth's surface tuwing may eclipse. Ito ay pagpapakita ng relative motions ng mga celestial bodies sa mga astronomical events. Ang pinakaunang records ng solar eclipse ay nagmula sa China noong 1050 BCE, kung saan ito ay naisulat sa mga oracle bones. Ang mga talaan ng mga Chino sa mga oracle bones ay hindi lamang ang pinakamahalang obserbasyon ng solar eclipse,
kundi isang mahalagang yaman para sa pag-unawa sa kasaysayan at kultura ng astronomiya sa sinaunang sibilisasyon. Alam mo ba na ang Filipino word para sa eclipse ay duyog? Ito ay isang lumang salitang Tagalog. Noong unang panahon, naniniwala ang ating mga ninuno na ang duyog ay dulot ng mga nilalang na sumusubok na kainin ng buwan o araw. Ang mga mito tungkol sa mga malaking halimaw na kumakain ng araw at buwan ay karaniwang bahagi ng Philippine folklore. Mula noon hanggang ngayon, patuloy pa rin silang nagpapalaganap sa ating imahinasyon, maging sa sining o pop culture. Heto na ang ating pinakaantay na quiz at sana pinanood mo ng buo ang videong ito. At kung sino man ang unang tatlong makakapag-comment ng mga tamang sagot sa comment box ay mananalo ng 60 pesos load. Heto na ang mga tanong. Sana nagustuhan mo at marami kang natutunan sa videong ito. Kung nabitin ka sa mga trivias natin, comment ka na lang sa baba for part 2. Huwag kalimutan na mag-like, subscribe ka na rin at ring the notification bell. Kung may gusto ka na ma-feature sa channel natin, i-comment mo lang rin yan sa baba. Hanggang sa susunod mga ka-trivia, thank you for watching.